Dili tanan nimong gusto mahitabo. Not all of your dreams will do come true, right? But along the way, while achieving that dream, along the journey, you will face a lot of trials. You will face a lot of problems. You will face a lot of failures. And most of the time, yung mga gusto natin na hindi natin nakamit, parang nire-redirect lang tayo sa isa pang bagay na para sa atin. 'Di ba? Yo, what's up guys? This is Roji and right now we have a topic about dreams. So yun nga, pakita ko sa inyo ito. Nasa katabi ko. Yan. Alam niyo yan? Anong brand yan? It is ano lang naman yan, yung Ford na 4x4. Yan yung pinaka-ultimate ano ko talaga. Ultimate goal ko na sasakyan. Nasa ano ko pa yan nasa desktop ko pa yan, nasa laptop ko pa yan. Gusto ko talaga yan maabot. But then, right now, meron kaming sasakyan, hindi siya Ford. Mitsubishi po yung brand ng sasakyan namin. So, ito kasi yung kwento guys, bakit namin yan nakuha yung sasakyan namin. Siguro mga 8 months ago, yung aso namin si Clay, nagkasakit siya. Actually, hindi namin talaga plano na kukuha pa ng sasakyan kasi nga hindi pa din namin kailangan at the moment. Pero sobrang ano talaga, pag yung si Lord na or ang Panginoon na natin yung kikilos talaga, it will move mountains talaga. So yun nga, balik dun sa kwento ko sa aso namin. Nagkasakit kasi during that time yung aso namin, siguro mga 8 months ago. And then problema namin, dinala namin sa clinic, sa vet. Nagkasakit kasi siya ng ano ba tawag doon? Yung parang nakalimutan ko yung exact word talaga. Pero kung sa tao yan, parang ano yung sakit niya, parang dengue. So yun nga, ginawa namin na paulit-ulit kami pumupunta sa vet. So ang dami naming problema noon during that time. Kasi nga wala kaming sasakyan. And then if pupunta kami sa vet, walang magpapasakay din na taxi. So tinry namin na mag-hire ng mga van or yung mga sasakyan, pero wala ayaw talaga para I don't know, siguro ano rin, ayaw talaga nila na magpasakay ng malaking aso. Si Clay kasi ano siya, golden retriever. So isa siguro sa rason is syempre baka masira yung ganito, yung leader ng sasakyan, 'di ba? So I understand naman. Pero yun nga, problema yun sa amin. So ang solusyon doon is syempre yung papa ni Michelle, meron silang sasakyan. So yun yung temporary na hatid sundo sa amin. So yun nga, as a person, nakakahiya din pag ganun kasi nakakaabala ka ng ibang tao. 'Di ba? Every morning kukunin nila kami and then tsaka ihatid kami sa gabi, 'di ba? And then it happened na nung pumunta kami sa vet is they are advising na dapat talaga is i-admit na yung aso namin dahil grabe na daw yung sakit niya. 'Di ba? So yun lang, parang ano siya, nasa ultimatum na kami. Nasa point na ako sa sitwasyon talaga na wala na akong choice. So yung solusyon namin para hindi siya ma-admit talaga is kailangan namin siyang dalhin sa sa office namin, 'di ba? Kasi kapag ipa-admit namin, pag admission yung aso namin,
Ano kasi, marami kaming naririnig na kapag gano'n, most of the time, maraming aso na namamatay dahil sa ano, hindi sila sanay na maiwan sila sa or malayo sila sa kanilang mga poor parents, 'di ba? So, yun, isa din yun sa problema namin. Baka anong mangyari sa kanya do'n, 'di ba? Ayaw naman namin na mahantong sa gano'n. So, yun na lang, ginawa namin is dapat dalhin namin siya sa ano, sa shop namin. Kasi yung problema niya kasi dati, yung sakit niya is palagi siyang nagno-nosebleed siya. Hindi pa namin alam na meron pala siyang parang dengue pala yon kung sa tao. So, yun, ino-observe namin, dinadala namin siya sa shop namin. Ganun pa rin. Palagi pa rin siyang palagi pa rin dinudugo yung ilong niya. Meron pang isang time na sinara talaga namin yung shop namin. So dinala namin yung aso namin sa loob ng shop namin talaga. Hindi naman siya harmful sa mga tao, sa mga customer. Ano lang, medyo distracting lang siya kasi malaki nga eh. Yun nga, dumating sa time na sinara talaga namin buong hapon yung shop namin dahil dumudugo yung ano niya, yung ilong niya. And then syempre sobrang worried na namin. So nang dinala na namin siya sa vet. So yun nga, sabi nila na meron talaga siyang sakit na yun, nakalimutan ko yung exact term, pero basta equivalent siya sa, kung sa tao pa yan, yung sakit niya is parang dengue. 'Di ba? And then, yun nga, paulit-ulit namin na dinadala namin siya sa shop para lang na ma-observe namin siya. 'Di ba? Kasi, ano siya hindi, alam mo yon, yung mga aso kasi hindi sila marunong magsalita, hindi nila alam kung ano yung masakit. Di natin alam kung saan banda yung masakit. So, yun, ino-observe namin kung ano yung problema niya talaga. So, yun nga, balik tayo dun sa sasakyan. Since walang magpasakay sa amin, so, dumating sa punto talaga na parang nakakahiya na rin na palagi tayong hatid kuha sa ibang tao. Nakakaabala na talaga. Then, I don't like the feeling talaga. So, yun. Di ko na napigilan din. Si Michelle kasi nag-ano na siya eh. Ito pa guys, ito pa yung nakakatawa doon. Hindi pa ako marunong mag-drive talaga. So, kinuha niya na lang ako. Parang in-enroll niya ako sa isang driving school. Tapos, natuto naman tayo. Within 3 days, natuto naman tayo na mag-drive. So, basta grabe yung experience ko doon. And then, hanggang ngayon na naman namin na natutunan ko naman na mag-drive. So, actually, wala talaga akong choice during that time, kaya kami nagkasasakyan. So, to sum up the story, di ko talaga ginusto na magkasasakyan pa ngayon. It's just happen na kailangan na talaga. So, sometimes we have to be thankful na kahit na meron tayong mga pangarap sa buhay, kahit na hindi mo pa yan na-achieve, but when you look back, when you parang alamin mo lang kung ano yung mga bagay na meron na sa'yo sa kasalukuyan. Malaking na rin yan, kumbaga, iba na talaga. If you look back yourself like 5 to 10 years before pa, 'di ba? Malaki na yung nagbago sa sarili mo, sa estado mo sa buhay, 'di ba? So yun lang, nakakaano lang din. Parang
iba yung feeling kasi nakatabi ko ngayon yung ano yung idol ko talaga, yung pinapangarap ko na sasakyan. Soon, pag target ko lang nito mga 3 to 5 years, benta ko na to. Kukunin ko talaga yan. So, yun lang. Basta ano lang, grabe sobrang iba talaga pag si Lord God na yung kikilos para sa atin. It's very miraculous and then very holy, very unpredictable, 'di ba? Dati lang naman, ano lang naman ako normal na tao lang talaga, trabahante. Ngayon ang nanegosyo na tayo, 'di ba? So, at some point in my life, I realized that even if you face a lot of failures, if you faced a lot of problems, circumstances, but then I believe that God only reminds you that whatever you have right now, whatever challenges you have right now, it's just a preparation for you for a better future. Right? Yun yung message ko ngayon. So, wag ka munang mainip. Kung hindi mo pa yan nakuha yung pinapangarap mo, tumingin ka lang sa paligid mo. Tumingin ka sa kung anong meron ka ngayon. Baka meron ka nang na-achieve na hindi mo naman pinapangarap pero nasa sayo na. Yung nasa sayo ngayon, pinapangarap yan ng iba. Kaya wag mo yang bitawan, 'di ba? Pahalagahan mo yan. Be grateful on what you have right now. 'Di ba? So ayun, medyo napahaba na. So yun lang. So Roger Silvido nga pala ulit mga boss. So have a nice day. See you on my next vlog. Bye bye.